Pangsanlibutang ulat. Si James, ang Bakit Boy. November 30, Alaska, Adev. Si James ay isang bakit boy. Sa tuwing hihilingin sa kanya na gawin ang isang bagay sa summer camp, palagi niyang itinatanong ay, bakit? Bakit kailangan kong gawin ito? Sabi niya. Bakit kailangan kong gawin iyon? Si James ay isang ulila. Nakatira siya kasama ng mga kamag-anak sa isang maliit na native village sa Alaska. Pinasama siya ng kanyang mga kamag-anak sa summer camp. Kaya, sumakay si James sa isang eroplano at lumipad sa lungsod ng Dillingham. Ang Alaska ay walang maraming kalsada, kaya ang mga tao ay madalas na sumasakay sa eroplano upang mag-travel. Pagkarating sa Dillingham, sumakay si James sa bus at nag-travel ng mga 30 minuto patungo sa isang lawa. Pagkatapos ay sumakay siya sa isang bangka at naglakbay ng 15 minuto hanggang makarating sa Camp Polaris, isang Seventh-day Adventist summer camp para sa mga batang katutubong Alaska na katulad ni James. Nagustuhan agad ni James ang summer camp, at lalo siyang nasiyahan sa water sports sa lawa. Tuwang-tuwa si James nang sumakay siya sa isang salbabida at hinihila ito ng isang bangka at mabilis na umaandar sa tubig. Sinubukan niyang hindi mahulog sa tubig. Malamig ang tubig sa lawa kahit na summer noon. Ang ngiti ni James ay napalitan ng pagsimangot noong gabi sa oras ng kanilang evening worship. Nang oras na para manalangin, tumayo ang lahat ng mga bata pati na rin si Adev, ang kanilang camp counselor. Ngunit si James ay nanatiling nakaupo. Bumulong si Adev kay James, "Kailangan mong tumayo." Ang isa sa mga alituntunin sa kampo ay kailangang tumayo ang lahat sa panahon ng panalangin upang ipakita ang paggalang sa Diyos. Tahimik na tumayo si James. Pero nakasimangot siya. Kinabukasan, nanatiling nakaupo si James habang nananalangin sa morning worship. At ganun pa din ang ginawa niya pagsapit ng gabi sa evening worship. Habang nagdarasal sila, lumingon siya sa batang lalaki na katabi niya, at kinausap ito habang nananalangin. Palagi naman siyang sinasabihan ni Adev, ngunit ayaw niyang makinig. Sa ikatlong araw, nanatili pa ring nakaupo si James habang nagdarasal. Kaya niyaya siya ni Adev sa labas para kausapin siya. Sa labas, pinaalalahanan ni Adev si James tungkol sa mga patakaran sa kampo. Kung patuloy mong gagawin ito ay may mga kahihinatnan. Sabi ni Adev, bilang paggalang sa Diyos, kailangan mong tumayo kapag tayo ay nananalangin at hindi ka dapat nagsasalita. Bakit ba hindi ka tumatayo? Tanong ni Adev kay James. Sumagot si James, bakit ako tatayo? At bakit hindi ako magsasalita? Hindi ko pa nakikita ang Diyos. Hindi ko nga alam kung tunay bang may Diyos. Nakakita si Adev ng pagkakataon para turuan si James tungkol sa Diyos. Ginamit niyang halimbawa ang hangin. Alam mo James, kahit na hindi mo nakikita ang hangin, alam mong may hangin dahil nararamdaman mo ito sa iyong balat, at nakikita mo ang paggalaw ng mga dahon ng puno. Sabi ni Adev, sa parehong paraan, hindi ko rin nakikita ang Diyos, ngunit nararamdaman ko naman ang kanyang presensya sa paligid ko. Sunod na ginamit niyang halimbawa ang mga bituin. Kapag may mga ulap sa kalangitan sa gabi, hindi mo nakikita ang mga bituin, ngunit alam mo na nandoon sila, sabi ni Adev. Sa parehong paraan, hindi ko nakikita ang Diyos, ngunit nararamdaman ko ang kanyang presensya sa paligid ko. Namuo ang luha sa mga mata ni James. Paano ko malalaman iyon? Sabi niya, kung may Diyos, bakit nangyayari ang masasamang bagay? Nasaan ang Diyos nang mamatay ang aking ina? Nasaan ang Diyos nang mamatay ang aking ama? Ipinaliwanag ni Adev na ang kamatayan ay hindi bahagi ng plano ng Diyos. Ngunit dahil sa pagkakasala ng ating mga unang magulang na sina Adan at Eva, ay nagresulta ito ng pagkakasakit at kamatayan. Kaya, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, upang mamatay para sa mga kasalanan ng lahat.
Ang mga naniniwala kay Jesus ay mabubuhay na kasama niya magpakailanman, sa isang mundong walang sakit at kamatayan. Kahit na hindi mo siya nakikita, nandyan pa rin ang Diyos. Sabi ni Adev. Tahimik na nakikinig si James. Nandyan ba talaga ang Diyos? Pag-iisip niya. Pagkatapos noon, tahimik na si James at nakatayo habang nananalangin sila. Hindi na niya sinabi kung ano ang iniisip niya, ngunit umaasa si Adev na iniisip ni James ang tungkol sa Diyos. Ang Camp Paul Ares, na matatagpuan sa isang lawa malapit sa Dillingham, Alaska, ay ang tanging Seventh-day Adventist summer camp na tumutugon sa mga batang katutubong Alaska. Ang bahagi ng inyong 13th Sabbath offering noong 2016 ay nakatulong sa pagsasaayos ng summer camp para magkaroon ng mga bagong cabin at banyo. Salamat po sa inyong pagbabahagi ng pagmamahal ni Jesus. Ang bahagi ng ating 13th Sabbath offering ngayong trimestre ay mapupunta sa Bethel, Alaska. Maging bukas palad po tayo.